Yung mga nanalo pong senador noong nagdaang eleksyon mga kababayan ay naiproklama na. At dito may binitawan nga pong salita etong si Bato de la Rosa na kung saan mga kababayan na dismaya ang napakarami sa mga kababayang Pilipino po natin. Bakit? Kasi doon sa binitawang salita ni Bato de la Rosa, lumabas doon na hindi po talaga siya senador ng mamamayang Pilipino kung hindi senador po talaga siya ng mga Duterte. At yung mga bumoto po sa kanya talagang nabola po niya at nabudol po niya mga kababayan sa lalo't madaling panahon. Bakit? Kasi biruin nyo mga kababayan ito yung sinabi ni Bato de la Rosa. Pakinggan po nating mabuti. Yung botong binigay nyo sa akin, yun po ay protest vote sa kinahinatnan ng ating dating Pangulong Duterte. Eto mga kababayan take note. Di ba may lumabas na balita na kung saan yung campaign manager ng Alyansa ay sinisisi yung impeachment mga kababayan ni Sara Duterte kung bakit daw natalo yung karamihan sa Alyansa mga kababayan o yung mga tumatakbong senador na nasa ticket ng presidente. Kung titingnan po natin mga kababayan, wala po yung kinalaman doon po sa impeachment. Ang nakapagpatalo mga kababayan doon sa mga tumatakbong senador mga kababayan na nasa Alyansa, kung makikita nyo naman po yung nakuha nilang boto sa Mindanao, talagang laglag yung iba sa mga tumatakbo sa ticket ng presidente na kung tutusin naman talaga mga kababayan, pasok yung iba. At ang isa pa dyan, kahit paulit-ulit natin sinasabi ito nung nagdaang live po natin, na talagang may nangyari talaga na hocus-pocus. Kasi nga, may mga kababayan tayong Pilipino na nagre-reklamo at nagsasabi na kapag bumoboto po sila, iba po yung pangalan na lumalabas. At kung makikita nyo din naman mga kababayan, meron din naman pong nagsasabi na kung tutusin itong si Secretary Benhur Abalos lamang na lamang dito po kay Aimee Marcos pero nakalagay pa rin sa rank 16. So bagamat ganun pa man mga kababayan, since malugod naman tinanggap ni Secretary Benhur Abalos yung kanilang pagkatalo at nung ibang mga senador na tumatakbo na nasa ticket ng presidente tinanggap nila ng maayos, wala na tayong magagawa kung hindi tanggapin yung mga naiproklama at mga uupo ng bagong senador. Pero ang hindi lang kasi natin matanggap dito mga kababayan yung nabudol, yung mga DD-shit. Dahil nga, tingnan nyo naman yung loyalty dito ni Bato de la Rosa. Kaya nasaan ka man ngayon, President Duterte, sir, I dedicate this victory to you. Di ba? Ano? Yung botong binigay nyo sa akin, yun po. Kita nyo yun. Nasaan man daw ngayon si dating Pangulong Duterte, yung kanyang panalo, kumbaga mga kababayan, talagang para kay Duterte. Hindi para sa taong bayan na bumoto at sumuporta sa kanya. So yan yung isang patunay na si Bato de la Rosa ay hindi po talaga senador ng taong bayan. Kung hindi, senador po talaga yan mga kababayan ng mga Duterte. Malas nga lang kasi unang-una kung titingnan nyo naman mga kababayan, ang isa po talaga sa dahilan kung bakit nanalo etong si Bato de la Rosa ay yung simpatya ng mga kababayang Pilipino po natin dahil sa pagkakaaresto kay Duterte. Pero saglit na pasalamatan mga kababayan ni Bato de la Rosa, yung mga kababayang Pilipino po natin na naksimpatya sa pagkakaaresto kay Digong at dinala sa dahig Netherlands, ang pinasalamatan po niya si Duterte. Kasi si Duterte daw po ang dahilan kung bakit siya nanalo. Hindi ang taong bayan na nakisimpatya sa pagkakaaresto kay Digong at nagtiwala dito kay Bato de la Rosa. Especially yung parting Mindanao mga kababayan. So yan yung isang patunay na wala kayong aasahan dyan kay Bato de la Rosa kung hindi puro, lalo na kapag ang kalaban nyo yung mga kaalyado niya, kapag ang kalaban nyo yung mga katulad ni Kibuloy, ni Duterte, wala kayong aasahang suporta dyan dahil mas pipiliin niyan yung kanya mga kaalyado kesa sa taong bayan na nagluklok po sa kanya at naglagay sa kanya muli bilang isang senador. So yan yung isang patunay kung babasahin nga natin mga kababayan. Sabi nga ng mga kababayang Pilipino po natin dito, ayan kung titingnan nyo, ayan sabi pa nga dito mga kababayan, kaya pala nanalo sina Lapid at Kiko, tapos may nakalagay pa dito, ako rin, di ko alam kung paano nanalo yan. Etong si Bato de la Rosa mga kababayan. Kasi biruin nyo, hindi naman talaga para sa taong bayan ng loyalty nito. Dati ko pang sinasabi sa inyo mga kababayan, buhat nung nag-hearing siya ng PIDEA Leaks, buhat nung nag-hearing siya about sa KOGC mga kababayan na kung saan inaaresto etong si Kibuloy mga kababayan, talagang
nasasabi natin sa inyo noon pa man na ang interest nito ay hindi para sa inyo kung hindi para sa mga kaalyado po niya. Especially para kay Kibuloy, para kay Digong at sa pamilyang Duterte. Kasi yun naman talagang tinitingnan ni Bato de la Rosa at hindi ang mamamayang Pilipino. Kita nyo ha, saglit na magpasalamat sa inyo sino ang pinasalamatan at kanino niya iniaalay yung pagkapanalo niya. Walang iba kung hindi kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano po? So ngayon, punta naman po tayo dito pa sa isang usapin na napakainit po ngayon about po dito mga kababayan sa isang DMW exec na inappoint as a new OWA admin at ang pinalitan po nito mga kababayan ay walang iba kung hindi etong si Arnel Ignacio. Ito po kasi mga kababayan, kaya po natin nasabi na mainit na usapin po ito dahil ginagamit po ito ng mga taga-suporta ni Digong para batikusin ang gobyerno. Sinasabi ng mga taga-suporta ni Digong, napakaayos naman daw magtrabaho ni Sir Arnel Ignacio, bakit daw po pinalitan ng gobyerno ni PBBM? So alamin natin mga kababayan kung ano nga ba ang dahilan kung bakit nasibak sa pwesto at hindi nag-resign etong si Sir Arnel Ignacio, mga kababayan, kung bakit nga ba siya nawala sa OWA bilang administrator. So ngayon, i-play po natin ito, nakita nating balita galing po sa teleradyo. Overseas Workers Welfare Administration, meron daw pong bagong administrador. Kung sino po ito, malalaman natin mula sa ating Kuyang. Where is Kuyang? What number? 5? Is he number 5? Wala po kasi kaming dito. Hinihintay ko lang white smoke, black smoke. Mula po. Tandaan nyo mga kababayan ha, kaya natin nasasabi na mainit na usapin ito ngayon kasi ginagamit ito ng mga DD-shit na pambato laban po sa ating gobyerno. Sinasabi na mabuting trabahador naman daw, mabuting administrador naman daw etong si Arnel Ignacio, bakit daw po pinalitan ng gobyerno ni PBBM. So aalamin natin ang dahilan. Sa OWA, si Kuyang Robert Mano. Kuyang Robert! So, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Migrant Workers Undersecretary Patricia Yvonne Caunan bilang bagong administrador ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA kapalit ni Arnel Ignacio. Nanumpa si Caunan sa tungkulin sa harap ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac. Bago ang kanyang pagkakatalaga sa OWA, nagsilbi si Caunan bilang Undersecretary for Policy and International Cooperation ng DMW mula Agosto 2022. Sa kanyang panunungkulan, naging kinatawan si Caunan sa pag-uusap at pagpirma ng 15 bilateral labor migration agreements na layunin palakasin at proteksyon at kapakanan ng mga overseas Filipino workers. Sa mga kita nyo mga kababayan yung naipalit, kung tutuusin, mas magaling pa kaysa kay Sir Arnel Ignacio mga kababayan. Kahit sabihin ng mga DD-shit na maraming nagawa mga kababayan, itong si Sir Arnel Ignacio, darating talaga yung point mga kababayan na talagang mapapalitan at mapapalitan po siya, lalo na kapag nagbabago ang administration. Especially mga kababayan, sabi nga ni Atty. Claire Castro, dumadating yung time na yung mga tao ng gobyerno sumasalang sa evaluation. At kapag napapalitan mga kababayan, talagang nakikitaan ng hindi maganda. Ibig sabihin, hindi sapat yung pagtatrabaho na ginagawa kahit naman sa ibang employer mga kababayan or ibang kung ikaw empleyado at pinagtatrabahuan mo, kapag hindi gaano maganda yung performance mo sa trabaho or yung ginagawa mo sa trabaho, talagang dumarating yung time na mapapalitan at mapapalitan ka talaga. So yan po yung katotohanan dyan. So ngayon ipagpatuloy pa natin. Bansang gaya ng Canada, Austria, Saudi Arabia, Qatar, Finland, Denmark, Singapore, Croatia, Slovenia at Kuwait. Pinamunuan din ikaw na ng isang kilalang law firm na may kasanayan sa labor, civil, administrative at criminal law. Isa rin siyang aktibong tagapagtanggol ng karapatan ng mga migranteng manggagawa na nagkakalob naman ng libreng legal na tulong at payo sa iba't ibang paraan. Kaserbisyo mo sa Malacanang, Robert Mano para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Maraming salamat, Kuyang Robert! So ngayon mga kababayan, kung babasahin natin yung mga comment ng mga kababayan Pilipino natin, especially no mga DD-shit, sabi dito, ay nako, Arnel Ignacio pa din kami. May mga dahilan kaya tinanggal.
Bakit kaya ang magnanakaw galit sa kapwa magnanakaw at ang toxic galit din sa kapwa toxic? Pakipaliwanag nga po, salamat. Sana tulad siya ni Arnel, oras mismo ang tugon. Mukhang ewan ko ba. Yan yung sabi ng mga DDSet mga kababayan or yung iba sa mga DDSet. So ngayon alamin natin ang dahilan kung bakit nga ba siya nawala bilang administrador ng OWA. So ngayon sabi dito sa DZMM Teleradyo, basahin po natin yung nilalaman. Sabi dito, ipinaliwanag ni Department of Migrant Workers, Secretary Hans Kakdak, na hindi nagbitew bagkos ay sinibak at pinalitan si dating Overseas Workers Welfare Administration or OWA Administrator Arnel Ignacio dahil umano sa pinasok nitong maanumalyang transaksyon na may halagang 1.4 billion pesos mga kababayan. Ayon kay Sec Kakdak, walang pahintulot ng OWA Board ang equation deal na pinasok ni Ignacio, samantala wala pang pahayag si Ignacio ukol po dito. So ngayon habang busy ang gobyerno sa nagdaang eleksyon mga kababayan, eto pa lang si Sir Arnel Ignacio ay may ginagawa po pala mga kababayan na maanumalyang transaksyon na nagkakahalaga ng 1.4 billion pesos na wala pong pahintulot mga kababayan mismo sa board ng OWA mga kababayan. So ngayon kung titingnan nyo, isa po ito sa dahilan mga kababayan kung bakit nawala sa OWA at napalitan etong si Sir Arnel Ignacio dahil po mga kababayan sa pagpasok po niya sa maanumalyang transaksyon na nagkakahalaga ng 1.4 billion pesos. Tapos ngayon sasabihin ng mga taga-suporta ni Duterte na nakikisimpatya sa pagkakasibak ni Sir Arnel Ignacio na wala naman daw pong kasalanan. Etong si Sir Arnel Ignacio, bakit daw po sinibak ay napakabilis daw po nitong umaksyon at kumilo sa mga kababayan po nating OFW. Uulitin ko lamang po mga kababayan, sabi ko nga po sa inyo, kahit noon pa man, paulit-ulit natin itong sinasabi na sa gobyerno ni PBBM, kapag ka ikaw ay nagkasala at ikaw ay may nagawang hindi maganda, matatanggal at mawawala ka sa gobyerno ni PBBM, lalo na kung yan ay patungkol at may kinalaman sa pera ng mamamayang Pilipino. Alam naman natin malapit sa mga kababayan po nating OFW etong si Sir Arnel Ignacio, pero tanggapin po natin mga kababayan yung katotohanan na meron pong sinabi etong si Secretary Hans Kakdak na dahilan or matinding dahilan kung bakit nawala sa serbisyo eto pong si Sir Arnel Ignacio. Yun po ay dahil sa pagpasok po niya sa maanumalyang transaksyon na may halaga na 1.4 billion pesos. So sana wag po nating sisihin ang gobyerno po natin kung bakit nawala or nasibak sa pwesto bilang administrador etong si Sir Arnel Ignacio ng OWA mga kababayan. Yan po ay may dahilan at meron pong matinding basihan kung bakit po siya nawala sa serbisyo. Bilang administrador ng OWA. So sana maliwanag doon sa mga kababayang Pilipino po natin na andudo na tayo. Lagi ko naman po sinasabi sa inyo, may nagawa bilang administrator ng OWA etong si Sir Arnel Ignacio at mahal ito ng mga kababayan po nating OFW. Pero tandaan po natin, may matinding dahilan kung bakit po siya nawala sa OWA.